Just the thought of it goodness me. First time maabang panahon. Ngayon lang ako nandiri ng ganito. Sorry, nakakadiri talaga. Grabe, no? May mga ganun talagang klase ng lalaki, no? Ano tanong mo, sister? Nagas lang po kasi medyo hirap about sa tatalo. Mas gusto po nung partner ko, yung umiwas muna, syempre aligaga po ko na gusto kong maayos agad. Kumbaga may avoidant issue po siya hanggang na aalis, hindi mapasalita, tapos babalik na parang walang nangyari. Like, tapos magagalit siya kapag parang bringing up ko ulit yung issue, gano'n. Ayos lang po kung paano magawin kasi nahihirapan din kapag ayoko namang maghiwalay or magtalo ng paulit-ulit about doon, pero syempre nababother ako na may ganong at ganong issue. Yung mga problema, you are welcome na resolbahin yun. Pero hindi naman lahat talaga ng problema kailangan resolbahin pa eh. Minsan may mga pagkakataon sa mag-asawa, konting kibot, away kagad. Diba? Bawa, pagod si lalaki o pagod si babae, tapos medyo magaspang ng konti yung ugali. Pagka ganun, pinalalampas na lang yun. Hindi na yan something na pinagtatalunan pa. You are welcome na pagkwentuhan yun over a cup of coffee or over dinner, o pwede kayong lumabas, makapagkwentuhan kayo sa ibang lugar para hindi niya kailangan mag-walk out. Ilalagay mo siya sa isang safe space na sobrang daming tao na una, hindi siya makakapag-walkout. Pangalawa, wala siyang choice kundi makinig sa'yo. Pangatlo, kailangan ilagay mo rin siya sa isang state of mind na safe siya dun sa bagay na pagkikwentuhan yung dalawa. Kasi isipin mo, maswerte ka na dyan sa lalaki na yan na hindi ka pinapatulan eh. Kasi maraming lalaki papatulan ka talaga kapag go-open ka ng mga bagay-bagay eh. Meron kang swerte dun sa lalaki na yung lalaki hindi mapagpatol. Maliban na lang, paano ka ba magsalita sa kanya? Minsan ko, medyo magaspang lalo na pag hindi siya sumasagot. Minsan, bigla na lang kami magtititigan, tapos biglang tatawa, tapos babalik ulit sa issue. Yung past issue namin kasi about sa boy na binastos ako, tapos may pagka nagkampihan yung dalawa, kasi tropa niya, ganun. Kaya yun yung parang na-bring up ng paulit-ulit, kasi hindi naman siya kumbaga hindi niya dinidisclose yung issue na yon. Anong hinihingi mo sa kanya tungkol doon? Yung, kumbaga, i-disclose niya yung issue na yun na bakit ganun yung nangyari. Nabubuksan lang yung ulit yung issue na yun kapag may boy ulit na lalapit, tas sa trancing, tas alam mo parang hindi ako maramdaman ng safe na nandyan siya na. Kasi siya yung partner ko na ganun. Patay, nakakuha ka ng malamyang klase ng lalaki. You would want a man who would stand up for you. Okay, may tatanong ako sa'yo, kamusta ang finances nitong lalaki? Medyo 50-50. Ano trabaho niya? Sa sa production, manufacturer po. Okay naman po kami, minsan 50-50, minsan 70-30, 60-40, kung sino yung okay, kung sino hindi. Wala po kami ibang problema, pero once na nagkaroon ng issue sa boy, may lalapit, hihingi ako ng, uy, ganto ganyan, si ganto ganyan. Siya yung nauunang lumayo, hayaan mo, bayaan mo yan, gano'n. Parang, ba't gano'n? You may be dealing with a factory defect. And when I say factory defect, ang ibig kong sabihin, baka upbringing sa kanya ng magulang niya yan, o lack of upbringing sa kanya ng magulang niya yan, that he's just avoiding conflict overall. Which makes the conflict even worse. Trouble yan. Supposed to be, ang trabaho ng lalaki, to lead, to provide, and to protect. Siya magli-lead, siya magpo-provide, poprotektahan ka rin niya at the same time. Hindi niya nagagawa yung konsepto na protektahan ka base sa kwento mo. So it sounds to me like a factory defect. May problema yung pagiging lalaki nitong lalaking napili mo. Tapos ang bad trip pa, mukhang hindi rin siya mapera, no? Bali, nag-uumpisa pa lang kami pareho. Ay, patay. Ilang taon na? 23, 22 po ako. Although wala naman po problema sa finances kasi. Okay, good. Ayos. Para sa'yo, walang problema. Bakit? Tumutulong ka sa kanya eh. Pero pag nagkaanak kayong dalawa, if he is not standing up for you, na ngayon pisikalan pa lang ang usapan, lalo na kapag ka-finances na pinag-uusapan. Isipin mo, pag nagkataon na buntis ka niyan, tapos ala-chamba at minsan 50-50 pa kayong dalawa. Di lalo sasakit kayo ng ulo mo. Doon pa nga lang sa konseptong idedepensa ka lang laban sa ibang lalaki, hindi pa niya magawa Doon pa kaya sa konseptong magpo-provide siya para sa pamilya niyo. Nagkamali ka ng pili, sister. I'm sorry to say, nagkamali ka ng pili. Paano mareresolba yan? Ibalik mo siya sa magulang niya. Factory defect yan Anormal sa lalaki. Ito normal sa lalaki. Tinan mo, pakita ko lang sa iyo Mga lalaki, pagka ang jowa mo binastos, ano gagawin mo? Diretsahan lang. Comment muna mga lalaki. Kita mo? Tignan mo yung comment section.
Yan ang normal sa lalaki. Alam mo, there's a reason kung bakit may mga singsing ako. Oo, binigay ito sa akin. Oo, it represents something. Pero pag panahon ng bugbugan, nakaraming dugo na to. Simple lang naman sa akin ang konsepto eh. Sa akin, pakialaman mo ako, pakialaman mo kasintahan ko, dudugo talaga pag mumukha mo. Ikaw, bilang kasintahan ko, konektado ka sa akin. Ano ibig sabihin? Katawan ko ikaw eh. Di ba? Technically, ganun yun eh. Kung halimbawa, mag-asawa tayong dalawa, kaisang katawan kita eh. Pagka nabastos ka, suntukan talaga yan. Ano ba, na-expect mo yung babae lalaban para sa sarili niya? Itong nasa loob pa lang ng grupo ko, subukan mong bastusin, maiintindihan mo kung sino ko. Na-testing yan, may bumastos kay Gil. Check nyo yung personal na Facebook ko. Meron dong isa, dumudugo yung muka. Nakaluhod sa harap ko habang dumudugo yung muka niya. Kung meron kayong kopya ng personal na Facebook ko, nandun, nakapost dun. Kasi sa akin, simple ang konsepto. Wag mo akong pakialaman, wag mong pakialaman yung mga tao sa paligid ko, yan yung mga tao na tinuturing ko na pamilya. Magkamali ka sa akin, o sa mga nasa loob ng pamilya ko, maniwala ka sa akin, swerte ka kung lumabas ka pa ng buhay. Kasi normal sa lalaki yun. Normal sa lalaki yun. Ang tawag doon, self-defense. Idedepensa mo sarili mo, idedepensa mo rin yung kasama mo. Normal yun. Normal sa lalaki yun. Eto problema, nakakuha ka ng lalaking hindi masyadong lalaki. Malas mo. Ang pinakamasakit pa ho sa akin doon, kaya nababalik, kausap po silang lahat, sila nasa isang side, magkakasama sila. Ako lang nandun sa harapan nila lahat na nagsisisigaw dahil syempre na-trauma ako. Hindi naman ako lasing, pinapatulog lang ako sa loob ng kwarto, pinapasok ng lalaki, tapos nagsumbong ako sa kanya. Ang sabi pa niya sa akin, sigurado ka ba? Hindi naman yan ganyan. Tapos ang sabi pa niya dun sa boy, pasensya na pre, ganyan lang talaga yan magalit. Parang, what the napaganon ako. So now that we have established na yan lalaki na kasama mo hindi masyadong lalaki, ang tanong ngayon, anong gagawin mo? Kasi ganyan na yan. Factory defect niya yan. Pinalaki siya ng magulang niya na hindi niya kaya i-depensa yung babae niya. Ibig sabihin, every time mababastos ka, ganyan na magiging reaction yan. Sa akin, sobrang simple ng konsepto eh. Tama, tanong mo to sa mga kapwa lalaki at. Mga lalaki, ate-atin muna to. Ate-atin muna. Pwera muna babae. Atin-atin lang muna to. Comment muna kayo. Kasama pati basher dito. Sige, kung basher kita, gusto ko mag-comment ka rin dito. Pag halimbawa, ang tropa mo, binastusan jowa mo, ano gagawin mo? Basahin mo ngayon yung comment nila. See? Tropa yan ha, tropa. Pag ang tropa mo, binastusan jowa mo, ano gagawin mo? Oh, magtutropa yan ha, magtutropa. Lalo naman kapag ang bumastos, hindi kilala. Ano, tanong mo? Simple lang yung konsepto eh. Sobrang simple ng konsepto niyan. Yan yung crossing ng border ng pagiging lalaki. Basic yan. Bakit? Idinidepensa mo lang yung inaapi eh. Going back to that old principle na idinidepensa mo lang yung inaapi. May isang pagkakataon eh, tsamba lang naman ito. Hindi naman ako violente masyadong tao. Naglalakad lang ako noon, sometime around parang 19 years old yata ako noon. Syempre, mahabang laka rin para makasaya ka kasi nga madaling araw na nga kasi ako pumapasok. 2:00 ng madaling araw yung shift namin eh. Pero may isang pagkakataon, meron akong nakitang babaeng sinasapak ng lalaki. Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Pinalo ko ng bato sa ulo yung lalaki. It turns out, asawa niya pala yun, nagsusuntukan sila sa kalsada. Ay, wala na akong pakialam doon. Nakita ko sinasapak mo yung babae, wala ka sa lugar eh, diba? Alam nga naman makapalag yung babae sa'yo, lalaki ka, laki pa ng lalaki. Ayun, turns out, I was right. Ginugulpi niya nga yung babae, wala namang atraso yung babae, natripan lang niya kasi lasing siya, sinusundo pala siya nung asawa niya sa inuman. Ang normal sa lalaki, ididepensa mo yung babae. Yun ang normal. Pero yung nakuha mong klase ng lalaki, basura eh. Ngayon, ito ang tanong ko ngayon sa'yo, anong gagawin mo? Ipipilit mo yan? Sige, congratulations. Then you have a headache for the rest of your life. Ang malas mo pa dyan pag nabuntis ka ng ganyang klase ng lalaki. Makakapag-produce ka ng mga klase ng mga lalaki din, ng mga tao, ng mga anak mo, ng mga ganyan ding mga duwag. Katiri. Sabi, may nagtatanong dito, si Bugoy po ba normal? Kahit nga si Bugoy, yun din na sinasabi. Subukan mong basusin yung isa sa mga tinuturing na asawa ni Bugoy. Tignan mo kung ano mangyari sa'yo. Kahit pa sasabihin mo lalampa-lampayin si Bugoy, kahit pa sabihin mong, diba, mga ganun-ganunan niya dun, parang ay wala sa hulog. Ano pumapalag yun? Kaya nga nagpa-practice ng ganun eh. Ano ka? Simple lang naman yung konsepto eh. Hindi mo pwedeng bastusin yung babae. Pag nakita ka ng jowa na yan, yari ka. Eto problema, yung jowang nakuha mo. Yes. Kadiri. Ba't kasi ganun pa yung nakuha mo? Sa dinami-dami naman ng lalaki, ba't kasi ganun pa yung pinili mo? Akala ko kasi talaga, ayoko naman kasi talaga ng laking bagra. Nakuha ko pala, sobrang lampa din ako. Yan. Congratulations. May Alam mo ng po lampa. siya na hindi naman nananakit. Hindi talaga Hindi mananakit naman yan. pumapatol. Kasi i-depensa ka, hindi kaya eh. Sobrang harmless niyan, i-depensa ka, hindi kaya eh. Tignan mo, kahit basher ko makikipagkasundo dito, na pag ang jowa mo, binasusuntukan yan. Kahit basher ko makikipagkasundo sa akin dyan sa ganyang usapin.
Kaya ako ilang beses na ulit yung ganang nabibring up po araw-araw. May bring up talaga yan, habang buhay. Hindi ka kayang idepensa niyan. Ang tanong sa'yo, anong gagawin mo? I-bring up mo na lang yan ng paulit-ulit? Hindi mo kayang resolbahin yan. Factory defect ng lalaki yan. Ganyan siya pinalaki ng tatay niya, ganyan siya pinalaki ng nanay niya, kung meron mang nagpalaki sa kanya. Hindi mo mababago yan, sister. Duwag yung lalaking nakuha mo. Ang tanong sa'yo ngayon, anong gagawin mo? Aawayin mo na lang na aawayin. Hindi titibay yan kahit anong away ang gawin mo dyan. Ang tanong nga, anong gagawin mo? Kung factor defect po yun, ibabalik ko muna doon. Congratulations. Yan na yan. Tigasan mo pa ulo mo. Umasa kang kaya kay pagtanggol niyan. Tingnan mo hanggang mamatay, yan ang pag-aawayan yung dalawa. Hanggang mamatay kayong dalawa, yan ang pag-aawayan nyo. Malas mo pa pagka nabuntis ka niyan. Habang buhay nang nakadikit sa'yo yan. Tignan mo, kung yung simpleng konsepto pa nga lang na pag-i-stand up pa lang sa'yo para i-depensa ka, hindi na niya kaya. Yung pagsusustento pa kaya sa anak ang gawin yan pag naghiwalay kayo. Sobrang duwag ng tao na yan eh. Ang gagawin niya, tatakbuhan ka lang niyan. Tatakbuhan ka lang niyan. Marami ka pang makikilala. Pero pumili ka ng someone na financially stable, wag kang pipili ng ganyang butatain. Kadiri. Ako makakapag-suggest sa'yo, somewhere around the boundary of 30-ish, medyo okay na financially. Pili ka ng okay financially. Doon ka muna tumingin pansamantala.